Matapos muntik nang mapatay ng kanyang mayayamang biyenan, nakaupo si Grace sa hagdan ng Ledomes Mansion habang nasusunog ito. Di nagtagal, dumating ang mga pulis at mga paramedic at sinubukang magtanong sa kanya, ngunit nakaranas siya ng panic attack at nawalan ng malay. Agad siyang dinala ng mga paramedic. Habang nakasakay sa ambulansya, biglang huminto sa pagtugon si Grace. Habang nagsisimulang mag-CPR ang mga paramedic, naalala ni Grace ang nangyari. Noong gabi pagkatapos ng kanyang kasal, pinalaro siya ng pamilya Ledomes ng tago-taguan kung saan tinugis nila siya. Ang kanilang layunin ay gamitin siya sa isang sinaunang ritual, ngunit dahil nakaligtas siya hanggang madaling araw, nagtagumpay siya, at sumabog ang buong pamilya. Matapos ang maraming pagsisikap mula sa mga paramedic, sa wakas ay nagising si Grace. Kalaunan, natagpuan ni Grace ang kanyang sarili na nakaposa sa isang kama sa ospital. Ipinaalam sa kanya ni Detective Bassett na siya ay nakadetain dahil sa hinala na pagpatay at arson. 2 bangkay ang natagpuan sa bahay, at ang dugo sa kanyang wedding dress ay hindi kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang kapatid ni Grace na si Faith. Hindi sila nakapag-usap sa loob ng 7 taon, ngunit si Faith pa rin ang nasa emergency contact ni Grace. Nagpa siya si Bassett na bigyan ng magkapatid ng ilang minuto, ngunit pagkatapos, kailangan niyang dalhin si Grace sa istasyon. Pagkaalis niya, nagtalo ang magkapatid tungkol sa kanilang relasyon, at lalong nasaktan si Grace nang malaman niya na nakatira malapit sa kanya si Faith sa New York ngunit hindi niya ito kinontak. Iginiit ni Faith na nilinaw ni Grace na wala siyang interes na maging ate niya. Gusto rin ni Faith na malaman kung ano ang nangyari, ngunit iniisip ni Grace na hindi siya paniniwalaan ni Faith. Nang malapit nang umalis si Faith, nagpa siya si Grace na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari, kasama na ang katotohanan na sinaksak siya ng sarili niyang asawa at ang nakita niyang multo sa huli. Samantala, pinapanood ng may sakit at milyonaryong si Chester ang isang ulat tungkol sa patuloy na digmaan. Tumawag siya para aprobahan ng isang ceasefire at sa loob lamang ng ilang segundo, inanunsyo ng reporter na tapos na ang laban. Sa sandaling iyon, binisita siya ng abogado na nagpaalam sa kanya na patay na ang buong pamilya Ledomes at nakaligtas ang bride. Inutusan ni Chester ang kanyang butler na hanapin ang kanyang mga anak habang nagte-text siya sa ibang mga pamilya na bahagi ng parehong kultong satanista upang sabihin sa kanila na ang posisyon sa kapangyarihan ay bukas sa sinumang gustong manalo. Sa China, agad na tinawagan ni Chen Xing ang kanyang mga abogado. Sa Espanya, niyakap ni Ignacio ang kanyang assistant sa kaligayahan. Sa New Jersey, nagdiwang si Bill sa pamamagitan ng pagkonsumo ng illegal substance. Sa Inglaterra, natagpuan ni Viraj ang kanyang kapatid na si Mado sa isang club at magkasama silang nagdiwang. Ilang sandali pa, dumating ang kambal na sina Ursula at Titus upang bisitahin ang kanilang ama na si Chester. Sa palagay nila, ang posisyon sa kapangyarihan ay dapat direktang mapunta sa kanila, ngunit ipinaalala sa kanila ni Chester na labag iyon sa mga patakaran. Nang magmakaawa si Titus, sinampal siya ni Richard at sinabihan siyang magpakalalaki. Ipinakita niya sa kanila ang master ring at sinabihan silang hindi ito dapat mawala sa kanilang pamilya, kaya gusto niyang makuha nila muli ang pwesto. Matapos mangako si Ursula na gagawin nila, kinuha ni Chester ang unan at sinabihan silang gawin ito. Hinawakan ng kambal ang unan at idiniin ito sa mukha ni Chester para patayin siya. Sa ospital, dinadala ni Bassett ang nakaposas na si Grace sa istasyon. Biglang sumulpot si Bill sa pasilyo at inihagis ang kutsilyo sa leeg ni Bassett na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos, hinugot ni Bill ang pangalawang kutsilyo at bumaling kay Grace na agad na tumakbo palayo kasama si Faith. Natigil sila sa isang dead end, kaya bumalik sila at nagtago sa likod ng reception desk. Patuloy silang hinahanap ni Bill, ngunit nang tingnan niya ang likod ng mesa, wala na ang magkapatid. Kasalukuyan silang nagtatago sa isang silid, kaya hinintay nila hanggang sa bumaba si Bill sa pasilyo bago lumabas. Pumuslit sila at muling nakita si Bill, ngunit agad itong umalis upang magpatuloy sa paghahanap, kaya bumalik ang magkapatid sa pasilyo upang marating ang katawan ni Bassett. Matapos kunin ni Grace ang baril ni Bassett, sinubukan ng magkapatid na umalis, ngunit mabilis silang hinarangan ni Bill. Nang subukang bumaril ni Grace, itinulak ni Bill ang kanyang kamay upang disarmahan siya at pinabagsak siya. Pagkatapos, handa na siyang saksakin si Grace, ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang katawan nito. Habang natataranta si Faith, bumalik si Grace sa katawan ni Bassett upang kunin ang susi ng posas. Matapos palayain ang kanyang mga kamay, binuksan ni Grace ang evidence bag at kinuha ang kanyang wedding dress na may mantsa ng dugo upang isuot ito. Tumungo ang magkapatid sa elevator para umalis, ngunit lumitaw ang abogado at naghagis ng granada para pabagsakin sila. Ipinaliwanag niya na namatay si Bill dahil sinubukan nitong patayin si Grace bago magsimula ang laro na labag sa mga patakaran. Samantala, dumating ang kambal sa resort ng pamilya at kinansela ni Ursula ang isang kasal sa dahilan na pagtagas ng gas. Nagalit ang bride, kaya ininsulto siya ni Titus at pinalayas ang lahat nang hindi kasing galang ng kanyang kapatid. Isang anunsyo sa speaker ang nagsasabi sa iba pang mga bisita ng resort na umalis na rin. Nakasalubong ng kambal ang kanilang pinsan, si Kip, na inaabangan ng malaking pagpupulong. Ilang sandali pa, sinalubong ng kambal ang iba pang miyembro ng konseho na hindi nagkita mula pa noong 1963.
Dumating si Ignacio kasama ang kanyang anak na si Felipe at isinama ni Chen Xing ang kanyang manghuhut-hut na anak na si Cheng Fu. Panghuli, dumating si Viraj at Mado kasama ang asawa ni Mado na si Martina bago pa man dumating ang isang helicopter sakay ang magkapatid at isang abogado. Ilang minuto ang lumipas, sina Grace at Faith ay nakabusal at nakatali sa mga upuan sa silid ng konseho. Nagdala ang abogado ng isang malaking libro at ipinaliwanag na siya lang ang abogado para sa organisasyon na pinamumunuan ng isang konseho ng mga pinuno ng 6 na pamilya. Dahil sumabog ang mga biyenan ni Grace dahil nanalo siya sa laro, at sumabog din ang buong pamilya ni Bill bilang parusa sa pandaraya, 4 na pamilya na lang ang natitira. Hawak ng konseho ang pwesto ng kapangyarihan na kinakatawan ng Master Ring, at maaari itong paggagawan dahil nanalo ang isang bride sa laro. Na-trigger ni Grace ang isang pambihirang company clause na nagpapahintulot sa kanya na makipagkumpetensya para sa mataas na pwesto. Matapos alisin ang busal ni Grace para sa mga tanong, nagtanong ang abogado kung bakit sinabi ni Grace sa kanyang mga biyenan na wala siyang pamilya gayong nariyan si Faith. Ngunit sa halip na sumagot, sinabi ni Grace na ayaw niya ang pwesto. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng abogado na pipilitin siyang lumahok dahil kontrolado ng konseho ang mundo. Kailangan niyang maglaro muli ng tago-taguan laban sa mga pinuno ng 4 na pamilya at ang makakapatay sa kanya, mananalo sa pwesto. Maaaring manalo si Grace kung mabubuhay siya hanggang madaling araw muli. Nang subukang tumanggi muli ni Grace na lumahok, nagbanta silang papatayin si Faith kaya pumayag siyang maglaro. Tinanggal din ang busal ni Faith at nagreklamo tungkol sa pagkaladkad sa kanya dito dahil 7 taon niyang hindi nakita ang kanyang kapatid. Naputol ang kanyang pagsasalita nang biglang pumasok sa silid ang anak ni Ignacio na si Francesca. Isiniwalat niya na dati siyang nakatakdang ikasal sa asawa ni Grace at hiningi ang wedding ring, kaya ipinaliwanag ni Grace na itinapon niya ito sa lalaki bago ito sumabog. Labis na nagalit si Francesca, kaya kinailangan siyang kaladkarin ni Ignacio palayo. Kumuha si Titus ng 2 karayom at pinatulog ang magkapatid. Pagkatapos ay ipinaalala ng abogado sa lahat ang mga patakaran. Tanging ang pinuno ng bawat pamilya ang maaaring tumugis at kailangang pumirma sa libro gamit ang kanilang dugo. May exception kina Ursula at Titus, dahil kambal sila, walang seniority, kaya pareho silang makakapaglaro. Ang mga pinuno ay maaari lamang gumamit ng mga sandatang umiral noong panahon na sumali ang kanilang mga ninuno sa kulto at hindi sila pinapayagang magpatayan. Kung may mamatay sa mga pinuno, ang susunod na kamag-anak sa linya ay maaaring sumali sa laro. Ang iba pang mga kamag-anak na ito ay maaaring manood sa laro mula sa bahay. Matapos may hatid ang magkapatid sa golf course, sa wakas ay nagsimula na ang laro. Karamihan sa mga pinuno ng pamilya ay nagmamadaling sumakay sa mga golf cart, ngunit tinanggal ni Titus ang mga susi ng bawat cart maliban sa kanya. Tinawag sila ni Ignacio na mga mandaraya, kaya hinampas siya ni Ursula at umalis ang kambal. Sa ika-9 na butas, nagising ang magkapatid at natuklasan na nakaposa sila sa isa't isa. Napagtanto ni Grace na ginagamit ng kulto si Faith para pabagalin siya. Nagtalo sila kung ano ang gagawin, ngunit naantala sila ng isang drone na ipinadala ni Chen Xing. Hinawakan ni Grace ang poste ng bandila at iwinagayway ito para pigilan ang drone, ngunit sinabi sa kanya ni Chen Xing na gusto niyang makipag-usap. Nang ipapaliwanag na niya ang isang loophole, ang drone ay binaril ni Ursula. Nagsimulang tumakbo ang magkapatid at hinabol sila ng kambal habang patuloy na nagpapaputok si Ursula. Tumakbo sina Faith at Grace hanggat maaari, ngunit kalaunan ay nakatagpo ng isang malaking pader na nakaharang sa daan. Naglakad sila sa kabilang direksyon at sinimulang kutsain ni Faith si Grace dahil hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nasa isang kulto at sinabing ang atensyon niya ay nasa pera lamang. Tinawag ni Grace si Faith na ipokrita dahil ang kanyang kasintahan ay nasa finance, ngunit sumumpa si Faith na ito ay mahirap lamang na aktor nang makilala niya. Sa sandaling iyon, narinig nila si Ursula na naghahanap sa kanila kaya nagtago sila sa likod ng puno. Biglang lumitaw si Titus sa likod ng magkapatid na umiwas sa kanyang atake sa tamang oras. Naipit ang kanyang sandata sa puno, kaya pinatumban niya ang mga babae sa pamamagitan ng paghila sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, sinubukan niyang sakalin si Grace, ngunit itinulak siya ni Faith. Sunod, tumakbo ang magkapatid na nakaunat ang kanilang mga kamay upang hampasin si Titus gamit ang posas. Gusto ulit silang barilin ni Ursula, ngunit nakatakas na sila. Dahil sa pagkadismaya, sinampal ni Ursula si Titus dahil sa kanyang pagkakamali, sinabing kailangan nilang manalo para magkaroon ng kahulugan ang pagkamatay ng kanilang ama. Nang lumabas ang magkapatid mula sa kakahuyan, nakita sila ni Ignacio at inihanda ang kanyang sniper rifle. Gayunpaman, nahulog ang bala at nahirapan si Ignacio na ibalik ito. Hindi sinasadyang napaputok niya ang rifle, na pumalya, kaya nabunyag ang kanyang plano. Nagsimulang tumakbo muli ang magkapatid habang patuloy silang binabaril ni Ignacio, kaya napilitan silang magtago sa isang garden lounge. Sa loob ng bahay, pinapanood ito ng mga kamag-anak sa mga security camera. Sinubukan ni Kip na i-text ang kambal para sabihin sa kanila kung nasaan ang magkapatid, ngunit pinigilan siya ng abogado. Sa sala, nakakita si Faith ng isang propane tank at binuksan ito para punuin ng usok ang lugar, kaya hindi na sila makita ni Ignacio.
Sinubukan ng magkapatid na tumakas, ngunit nakasalubong nila si Viraj, na inatake sila gamit ang isang espada. Tumakbo sila palabas ng sala bago aksidenteng nabaril ni Ignacio ang tangke na nagdulot ng malakas na pagsabog. Nawala ng malay si Viraj at natumba si Grace na may ilang piraso ng metal na nakasaksak sa kanyang braso. Patuloy na tumatakbo ang magkapatid habang nag-aalala si Ignacio na baka matalo siya dahil sa pagpatay kay Viraj. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang nagising ito, ngunit ngayon ay nawala na sa paningin niya ang mga babae. Pagkatapos tumakbo ng ilang sandali, pumasok ang magkapatid sa gusali sa pamamagitan ng pinto sa likod. Naupo sila upang magpahinga at sinimulan ni Faith na bunutin ang lahat ng piraso ng metal mula sa braso ni Grace. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon ng kanyang kapatid mula sa sakit sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, kaya isiniwalat ni Grace na kinailangan niyang huminto sa kolehiyo at nagtrabaho bilang isang waitress hanggang sa makilala niya ang kanyang asawa. Habang nililinis ni Faith ang mga sugat gamit ang alak, inamin ni Grace na gusto niya sanang imbitahan siya sa kasal, ngunit hindi niya ito mahanap. Sinabi ni Faith na hindi rin siya pupunta. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pinto, kaya mabilis silang nagtago. Nakita nila si Viraj na naghahanap sa kanila, kaya maingat silang lumabas ng kwarto sa ibang pinto, ngunit narinig pa rin sila ni Viraj at hinabol sila. Tumakbo ang magkapatid sa isang pasilyo hanggang sa matagpuan nila ang maintenance room. Nang makakita sila ng banso, pinaandar nila ito para tuluyang putulin ang posas. Ang ingay ay nagbigay ng kanilang lokasyon kay Viraj, na agad itong sinundan sa susunod na kwarto, gayunpaman, wala na ang magkapatid. Paglabas niya, itinulak ng mga babae ang isang cart para makulong siya sa pader. Nagawa ni Viraj na lumaban at ipinagtanggol ng magkapatid ang kanilang sarili gamit ang anumang bagay na kanilang maabot. Hinampas siya ni Faith ng ironing board para matumba siya at tumakbo ang mga babae. Nang subukang sundan sila muli ni Viraj, hinampas siya ng mga babae ng isang hanging bag, dahilan para mabitawan niya ang espada. Pagkatapos ay hinampas niya si Faith para matumba at sinubukan ni Grace na batuhin siya ng isa pang bag, ngunit ibinalik niya ito at natumba rin siya. Habang gumagapang palayo si Grace, sinubukan ni Viraj na sundan siya, ngunit hinampas siya ni Faith, dahilan para bumagsak siya sa tray ng isang industrial washing machine. Pinaandar ito ni Grace at nagtulungan ng magkapatid na itulak siya pababa sa tray hanggang sa mapunta siya sa loob ng washing machine. Mabilis nila itong isinara at pinindot pa ni Grace ang mga buton para paikutin ang washing machine. Binalot si Viraj ng kumukulong tubig, dahan-dahang sinusunog siya ng buhay. Nang matapos ang paglalaba, bumukas ang washing machine at sinubukan ni Viraj na lumabas para lang bumagsak na patay. Hinalugog ni Grace ang kanyang jacket para hanapin ang kanyang telepono. Sa silid ng konseho, nagkaroon ng breakdown si Madhu. Ipinaalala sa kanya ng abogado na dahil patay na si Viraj, kailangan niyang sumali sa laro, kung hindi, mawawalan ng basbas ng kulto ang kanyang pamilya. Masyadong natatakot si Madhu para lumaban, kaya gusto niyang gawing bagong pinuno ng pamilya ang kanyang asawa. Nagalit si Martina at nagbanta na papatayin siya, ngunit walang pakialam si Viraj at pumirma ng isang dokumento para ipasa ang kanyang posisyon. Ngayon, walang ibang magagawa si Martina kundi pumirma sa libro at sumali sa laro. Samantala, tumawag ang magkapatid sa 911 at humingi ng tulong, lingid sa kaalaman na si Ursula ang kausap nila. Pag-aari ng pamilya niya ang kumpanya ng telepono, kaya kinontrol niya ang lahat ng outgoing calls kung sakaling makakuha ng telepono si Grace. Sinabi ni Ursula sa kanila na malapit nang dumating ang mga pulis at hiniling sa kanila na maghintay sa main gate. Sinubukan ng mga babae na sumugod sa iba't ibang silid, ngunit hinarangan sila sa kasino ni Chenxing na nagbanta sa kanila ng espada. Gayunpaman, sinabi niyang ayaw niyang makipag-away at ibinaba ang espada. Ipinaliwanag ni Chenxing na nakahanap ng loophole ang kanyang abogado. Kung pakakasalan ni Grace ang kanyang anak, makukuha ng pamilya niya ang pwesto at mabubuhay si Grace. Gusto ni Faith na tanggapin niya ang kasunduan, ngunit naghinala si Grace at tinanong kung ano ang kaakibat ng pagpapakasal sa pamilya. Inihayag ni Chenxing na ang kasal ay gagawing bahagi ng kulto si Grace, kaya kailangan niyang lumahok sa lahat ng ritual na nangangahulugang pagpatay sa mga inosenteng tao. Mariing tinanggihan ni Grace ang kasunduan. Sa sandaling iyon, dumating si Ignacio at nagpaputok. Habang umiiwas ang mga babae, kinuha ni Chenxing ang kanyang espada at pumagitna kay Ignacio at sa magkapatid, alam niyang hindi siya nito papatayin. Habang hinihiling ni Chenxing kay Grace na tanggapin ang kasunduan o kailangan niya siyang patayin, naubusan ng bala si Ignacio at nagsimulang lumapit. Binato ni Faith ng chip si Chenxing para magambala, kaya sinunggaban siya ni Grace at pinaikot, dahilan para tumusok ang kanyang espada sa leeg ni Ignacio. Agad na tinanggal ni Chenxing ang espada sa takot, ngunit huli na ang lahat, bumagsak si Ignacio at namatay. Sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog si Chenxing na nagtalsikan ng dugo sa magkapatid. Sa silid ng konseho, sumabog din si Chengfu. Matapos kunin ni Faith ang espada, patuloy na kumikilos ang magkapatid. Tinanong ni Faith kung bakit tumanggi si Grace sa kasunduan, kaya ipinaliwanag ni Grace na ayaw niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpatay ng mga tao.
Sinabi rin niya na ayaw niyang sumugal dahil noong isang beses na ginawa niya, lumipat siya sa New York at nawala ang kanyang kapatid. Iginiit ni Faith na hindi siya nawala ni Grace, iniwan niya ito. Nagalit si Grace at nabunyag ang buong kwento. Dati ay nasa foster care ang magkapatid at nang mag-18 si Grace, nakatanggap siya ng once-in-a-lifetime scholarship. Si Faith ay 15 taong gulang noon at gusto niyang maging legal guardian niya si Grace, ngunit hindi naniniwala si Grace na kaya niyang alagaan ng isang menor de edad sa edad na iyon. Ang plano niya ay bawiin si Faith pagkatapos niyang makapagtapos, ngunit hindi siya pinatawad ni Faith sa pag-alis niya. Nagkaroon ng pagtatalo at iginiit ni Grace na mayroon silang disenteng mga magulang na umampon sa kanya, kaya mas ligtas ang kanyang kapatid doon. Ngunit iginiit ni Faith na siya ay inabandona. Sarkastiko na humingi ng tawad si Grace at sinabing masaya siya na may perpektong buhay si Faith. Gayunpaman, nagalit si Faith at isiniwalat na gawa-gawa lang niya ang tungkol sa kanyang boyfriend. Hindi siya nakatira sa New York at nagtatrabaho siya bilang hostess. Pagkatapos ay tinukso ng magkapatid ang isa't isa para sa kanilang kawawang buhay. Sunod, tumawag sila muli sa 911 at sa pagkakataong ito, sinagot ni Titus ang tawag. Sinabihan niya silang pumunta sa gate dahil malapit nang dumating ang mga pulis. Nagmamadaling pumunta sa gate ang kambal sa pag-aakalang naghihintay ang magkapatid, ngunit ginulat sila ng mga babae mula sa likuran. Hinampas ni Faith si Titus gamit ang espada at kinuha ni Grace ang baril ni Ursula. Nakilala ng magkapatid ang kanilang mga boses sa telepono mula pa sa simula at ngayon ay gusto nilang buksan ang gate. Tumanggi si Titus na sabihin sa kanila kung paano at ininsulto sila, kaya hinampas ulit siya ni Faith. Sinabihan ni Grace si Ursula na makipagtulungan o papatayin nila si Titus, ngunit wala nang pakialam si Ursula kung mamatay ang kanyang kapatid. Si Titus na desperado ay sinubukang pag-awayin ng magkapatid, ngunit naagaw ang atensyon nila ng tunog ng isang paparating na sasakyan. Mabilis na inalis ni Titus ang armas ni Faith at binihag siya habang nakikipaglaban si Ursula kay Grace para sa baril. Ang sasakyan ay minamaneho ni Martina na hindi pinansin ng lahat at nagmaneho sa unahan upang lumabas sa gate at makatakas. Hinedbat ni Faith si Titus upang makalaya at nagsimulang tumakbo, ngunit natigilan siya dahil nag-aalala siya para sa kanyang kapatid. Patuloy siyang sinasabihan ni Grace na tumakbo bago siya binugbog ni Ursula. Sinaksak siya sa balikat gamit ang isang malaking pako. Bago pa niya ito mapatay, itinulak ni Faith si Ursula at nawalan ng malay. Sumakay ang magkapatid sa golf cart ng kambal at umalis. Sa silid ng konseho, sinabi ni Mado na gusto niyang sumali sa laro, gayunpaman, iginiit ng abogado na buhay pa si Martina at siya ang pinuno ng pamilya, kaya kontrolado pa rin niya ang lahat ng ari-arian nito. Pagkatapos, pinirmahan ni Francesca ang libro para pumalit sa kanyang yumaong ama. Di nagtagal, pumasok ang magkapatid sa bahay at mahapding tinanggal ni Grace ang pako sa sugat. Hinalughog ni Faith ang mga naiwang bag ng mga bisita at nakakita ng pepper spray at gamot. Sinigawan siya ni Grace dahil sa hindi pag-alis noong may pagkakataon siya at binanggit muli ni Faith ang pag-iwan sa kanya, kaya muli silang nagtalo at sinabi ni Grace na tama ang ginawa niyang pag-alis noon. Nasaktan si Faith sa mga sinabi niya, kaya umalis siya at ininom ni Grace ang gamot kasama ng alak bago siya nag-breakdown. Nang magpas siya si Grace na habulin ng kanyang kapatid, hinarangan siya ni Francesca na nagpaputok ng rocket launcher. Gayunpaman, mali ang pagkakahawak niya rito at sumabog ang rocket sa kabilang silid. Pagkatapos ay sinubukan niyang direktang umatake, ngunit ginamit ni Grace ang pepper spray sa kanyang mukha. Pinaikot ito ni Francesca para isprayan siya pabalik at pansamantala silang nabulag, kaya hangin lang ang tinamaan ng kanilang mga suntok. Nakuha ni Grace ang cake topper, ngunit aksidente niyang nasaksak ang isang larawang kasing laki ng tao. Matapos magbanggaan ng dalawang babae at sa mga bagay ng ilang beses, nakahanap si Grace ng tubig at naghugas ng mata. Sinalakay siya ni Francesca at sinuntok ng ilang beses bago kumilos para kumuha ng microphone stand. Sinunggaban siya ni Grace bago pa man siya makaatake ulit. Pagkatapos ay kumuha siya ng keyboard at inihampas ito sa mukha ni Francesca. Sa pasilyo, nagpa siya si Faith na bumalik, ngunit itinumba siya ni Titus. Tinapakan niya ang kamay nito at tinanong tungkol kay Grace, kaya sinabi ni Faith na wala na siya. Hindi siya pinaniwalaan ni Titus at hinedbat siya, ni hindi man lang siya natinag ng suntukin siya pabalik ni Faith. Inihagis niya ito habang sinasabing magaling lang siya sa pagpapabagal sa kanyang kapatid. Sinipa siya ni Faith sa singit at tumakbo palayo. Sinundan siya ni Titus at inihagis muli, sinaktan at sinipa siya ng ilang beses. Nang papatayin na sana siya ni Titus, sinubukan siyang pigilan ni Ursula dahil hindi kasama si Faith sa laro at tumugon si Titus sa pamamagitan ng pagbugbog din sa kanya. Kinumbinsi siya ni Ursula na tumigil, iginiit na maaari nilang gamitin si Faith para makuha si Grace. Sa gate, hinanap ni Grace ang kanyang kapatid. Kinausap siya ni Titus sa pamamagitan ng speaker at sinabi sa kanya na hawak nila si Faith, kaya kung hindi siya babalik sa loob ng 10 minuto, papatayin nila siya. Sinabihan siya ni Faith na umalis nang wala siya bago ibinaba ni Titus ang telepono. Napansin ni Grace na may baril sa kubo ng gwardya, kaya pumasok siya para nakawin ito. Pagbalik ni Grace sa bahay, hinihintay siya ni Francesca, ngunit madali siyang napatay ni Grace gamit ang 2 putok.
Nang marinig ang ingay, pinirmahan ni Felipe ang libro bago tumakbo palayo. Hinalughog ni Grace ang bahay at natagpuan si Mado na sumumpa na hindi na siya maglalaro at tumakbo rin palayo. Pagkatapos, binaril ni Grace ang pinto ng konseho at biglang pumasok, tinatanong kung nasaan si Faith. Habang sumusumpa si Kip na hindi niya alam, bumalik si Felipe na may dalang 2 baril at nagpaputok. Agad na tumakbo palayo si Grace at nagtago sa kusina para lamang mapagtanto na naubusan na siya ng bala. Napagpasyahan niyang ikulong ang sarili sa refrigerator hanggang sa ihampas ni Titus ang mukha ni Faith sa bintana at pinagbantaang papatayin siya. Dahil sa desperasyon, hiniling ni Grace kay Titus na pakasalan siya para matapos ang laro at kinumpirma ng abogado na tama ang loophole, kaya tinanggap ni Titus ang kasunduan. Lumabas si Grace at niyakap si Faith habang humihingi sila ng tawad sa isa't isa. Pagkatapos, pinaliguan ng mga katulong ang magkapatid at binigyan sila ng malinis na damit. Kinausap ni Ursula si Grace, sinabing hindi niya ginustong saktan siya, ngunit kailangan niyang sundin ang mga patakaran. Inamin din niya na natatakot siya dahil nababaliw na ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang makipagtulungan kay Grace para mapigilan ito. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na narinig ni Titus ang lahat. Hinawakan niya si Ursula sa leeg at sinimulang sakalin ito, iginiit na walang mga patakaran laban sa pagpatay sa sarili mong pamilya bago binali ang leeg ni Ursula para patayin ito. Ilang sandali pa, dinala si Grace sa basement kung saan naghihintay ang ilang nakakatakot na miyembro ng kulto. Binuksan ng abogado ang isang butas sa lupa habang sinisimulan niya ang seremonya at isang kambing ang dinala upang ialay. Parehong naghulog sina Titus at Grace ng kaunting dugo sa isang maliit na mangkok at inilagay ng abogado ang halo sa puwil para pumirma sila sa libro. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, opisyal silang ikinasal at hinalikan ni Titus si Grace. Inanunsyo ng abogado na ang pinakamataas na posisyon ay kay Titus na siyang kumuha ng master ring. Habang nagdiriwang ang lahat, hinawakan ni Grace ang quill at sinaksak si Titus sa leeg. Pagkatapos ay sinaksak niya ito ng ilang beses sa dibdib. Kinuha niya ang master ring habang binibigyang diin na hindi labag sa batas ang pagpatay sa sarili mong pamilya. Sinipa ni Faith si Titus pababa sa butas at siya ay natusok sa isang sungay. Pagkatapos, isinuot ni Grace ang master ring at pinaluhod ang lahat. Ginamit niya ang kanyang bagong kapangyarihan upang alisin ang kanyang sarili sa organisasyon, kaya ipinaliwanag ng abogado na ang susunod na pinuno ay kung sino ang magsusuot ng singsing pagsapit ng madaling araw na mangyayari sa loob ng 3 minuto. Inihagis ni Grace ang singsing sa butas na puno ng mga bangkay at hindi nagatubiling tumalon si Felipe. Agad siyang hinabol ng iba pang miyembro ng kulto at maging ang isang katulong, naiwan lamang ang magkapatid at ang abogado. Habang nagsisimulang magpatayan ng lahat para sa singsing, inihagis naman ni Grace ang isang kutsilyo sa butas para lalong lumala ang sitwasyon. Nang sa wakas ay dumating ang madaling araw, sumabog ang bawat tao sa butas na nagdulot ng malaking pagtalsik ng dugo. Biglang may nagdiwang, si Mado yun, na matagal nang nagtatago sa hagdan. Lumapit siya sa magkapatid para lang sumabog din. Matapos makakita ng multo sa itaas ng altar, umalis ang magkapatid dala ang isang kambing, handang magsimula ng bagong buhay ng magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.